Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, may tanong lang po ako. Yung hen ko kasi gusto nang makipag-mate pero ayaw patungan ng cock. Ilang beses na pong ganon, ano po kaya ang problema? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. So, ang problema ngayon ni Sir, meron daw siyang hen na gusto nang makipag-mate. Kaso, yung cock ni Sir ayaw pang pumatong. Alam nyo mga kaibon, merong mga procedure din. Merong mga step din para makipag-mate or mag-mate ang isang ibon. Halimbawa po, binigyan natin sila ng nesting material. Gumagawa muna yan ng pugad mga kaibon. Minsan nagsasabayan. Gumagawa ng pugad tapos minsan nagme-mate na, lalo na po kapag talagang matured na sila. Tapos minsan naman makikita mo nagsusubuan. Kapag nagsusubuan na kasi silang dalawa, senyalis na yan na malapit na yan sa breeding. Kaya kapag dumipad yan ang hen, ready na po yan. Lalo po kapag nakita po ninyo yung dalawa na halimbawa sinusubuan ng cock yung hen. Tapos isang beses nakita nyo sila na yung hen naman ang sumusubo sa cock. Kumbaga naging baliktad, pero hindi po yan magtatagal. Isang paraan lang po yan para doon sa pagre-ready nila sa pagbibreed. Kaya po nagsusubo ang hen sa cock dahil minsan nagpapalitan kasi yan sa paglimlim dahil may mga breeder na ganyan po talaga ang nagiging senaryo sa pagbibreed. For example kasi yung hen muna, halimbawa naglilimlim yung hen, hindi po tatayo yung hen, ang ginagawa ng cock siya yung kukuha ng pagkain, tutuka doon sa patukaan, tapos papasok na po yan sa loob ng nest box. Kapag pumasok na sa loob ng nest box, susubuan na niyan yung hen na naglilimlim. Minsan naman ang nagiging senaryo, kaya sumusubo rin yung hen sa cock dahil ganito po. Halimbawa, lalabas yung hen para mag-inat-inat or kaya naman kumain. Ang cock po niyan papasok sa loob ng nest box. Siya muna yung pangsamantala na maglilimlim dyan sa loob. Ngayon, kapag nakapagtuka na yung hen, minsan papasok din yan sa loob ng nest box. Hindi mo napapalitan yung cock, susubuan niya yung cock. Lalabas yung hen, mag-iinat-inat dahil nakalimlim naman yung hen. Kapag ganyan po ang mga breeder natin, napakaganda. So dito sa tanong sa atin ni Sir, baka hindi pa kasi ready yung cock. Baka hindi pa yan nagsusubuan or baka wala pa silang nesting material. Baka po pinares nyo lang po yung dalawa tapos medyo bata yung cock. Ngayon baka ready to breed ang hen. Medyo delikado rin ang ganyan sa pagpapares or pagsasama ng dalawa. Dahil kung medyo bata pa ang cock tapos yung hen mo dipa na ng dipa, kapag naboryong po yan na hen na dipa siya ng dipa, walang pumapatong, may tendency po nahahabulin yan yung cock mo. Kaya kung medyo bata pa ang cock mo, dapat niya na mas maganda maantabayanan mo yan, or kaya naman talaga kung hindi maiiwasan, kung nagtatrabaho po kayo, walang tumitingin sa mga oras na nandun kayo sa trabaho, mas maganda biyakin nyo po muna yan. Dahil baka maabutan mo na lang yan, yung cock mo baka wala na, tinira na ng hen mo, or kaya naman puro na po yung kagat. Dahil kapag minsan, kapag sobrang ano na ng hen, init na, didipa yan ng didipa, tapos ayaw patungan ng cock kasi kung medyo bata pa, hindi pa ready, hahabulin yan hanggang talagang matuluyan. So paalala lang na kung pumapasok tayo sa trabaho tapos walang tumitingin minsan sa mga alaga natin, mas maganda para yung isip ba kapanatagan na baka yung ibon natin na pagdating yari na yung cock, so mas maganda mabiyak mo muna yan. Kasi siguro kaya
yung kak mo hindi pa ready, baka medyo bata pa. Kasi kung talagang dumaan na yan sa procedure na kagaya ng binanggit ko na nagne-nesting, nagsusubuan, tapos yun nga nagsasalita na ng pagsubo, kapag ganyan na po ang nangyayari sa kanila, kapag ang kak po subo na ng subo sa hen, isa lang ang sinyalis niyan, gusto na niyang pumatong ng kak, kaya subo yan ng subo. Kumbaga pinapakita niya na ready na. Pero kung hindi pa nagsusubuan tapos dumidi pa yung hen, baka bata pa, yun nga, mas maganda paghiwalay nyo muna. Pero kung nandyan lang naman kayo sir, nakikita ninyo na antabayanan ninyo araw-araw, okay lang po yan. I-monitor nyo na lang po. So kung hindi pa yan na wala pa yung nabanggit ko na nesting, hindi pa nagsusubuan, so baka po bata pa yung kak mo, matured yung hen mo. So sana kung meron kang makita na talagang ready to breed din na kak, yun na lang ang ipares mo para mas maganda. Para hindi ka mag-alala, kasi kapag ready to breed ang kak, kapag dumi pa ang hen, patong yan. Pero kung bata ang kak, tapos ready to breed ang hen, ganyan ang mangyayari, mag-aawa yan at hahabulin niya ng hen. So yan po, yung unang katanungan. Pangalawang katanungan sa atin, Sir, good day po. May question po ako ulit. May blue opa, split pale na kak po ako. Pinares ko sa Cremino hen. Hindi po ba wrong pairing? No choice po kasi. No choice po kasi ako sir. At posibleng ID ng inakay nila. Salamat po sa sagot. More power po. So shout out dito kay sir Princess Cruz from KS Mini Ibery. So ang parisan ni sir, hindi naman po iyan wrong pairing. Wala pong wrong pairing dito sir, kasi ang tinatawag na wrong pairing, nagpares ka ng Albs 1, pinares mo sa Albs 2. Pangalawa na masasabi natin na parang di magandang parisan, yung Fisher to Perso. So sa ganito, normal po yan, okay po yan, wala pong problema yan about dito sa parisan po ninyo. Ang magiging ID po nito, dahil meron kang F2 yung kak ni sir. Kumbaga, ano ba tong F2 na nakalagay dito sir? Baka po yung sa Perso to, na yung sa generation ng Perso. Kung F2 to, kung yung sa Perso, parang hindi to maganda sir. So mag-aanak kasi to ng madungis yung ulo na parang hybrid kung F2 nga to. Pero ito ang magiging ID niyan. Maglalabas yan ng 6 link. 6 link yung iaanak po niyan. Ang magiging ID po ng inakay po nila, maglalabas po yan ng 6 link opaline na hen. Possible split pale, split ino, split par blue. Maglalabas din po yan ng 6 link na kak, split opa, possible split ino, split opa, possible split pale palo, split ino, split par blue. So yan po ang magiging ID po ng mga inakay niyan. So kung F2 to ng sa Perso, mag-aanak po to ng medyo may dungis, pero okay lang po kahit na mag-aanak ng merong konting dungis kung sa F2 nga to ng sa project ng Opa Perso or kaya naman ng Perso. So okay lang yan doon sa mga magiging anak nila. Kahit medyo may dungis, ipares nyo na lang po yung mga anak po nila sa merong dugong ino. Mas maganda kung meron din dugong par blue para maglabas po ng visual na Cremino. Yung paresan ninyo, Cremino Opa. So maganda rin naman to kasi kahit na medyo may dungis yung mga magiging anak, dahil sa mga ino, malinis naman po ang mga ino. So maglalabas po ito ng project Cremino Opa mo po ang magiging painakay mo po dito. So okay lang po yan, wala pong problema yan. Solid pa rin naman po yan. Pero yung mga anak lang na non-visual, kung makuha pa ng mga another ng mga kapatid, kung makuha pa yung pinagmulan na dito sa F2, pero sana konti na lang ang makuha
Maglalabas din po to ng medyo may dungis sa mga non-visual. Pero okay lang po yan dahil mas maganda makakuha ka ng Project Crimino OPA mo dito. At yung mga visual na Crimino OPA malilinis naman yan. Goods yan. So thank you po. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko lang maayos. Maraming salamat po.